Isang lalaki ang nagdadala sa atin pabalik sa isang di malilimutang tag-init habang inaalala niya ang kanyang kabataan, isang panahong pakiramdam niya ay walang makakapigil sa kanya at siya'y malaya, nakatuon lamang sa walang hanggang posibilidad ng tag-init. Makikita natin siyang dumating sa isang baybaying bayan kasama ang kanyang mga magulang. Ang pangalan niya ay Bun, at may hilig siya sa pagbabasa. Naakit siya ng dagat at buhangin, habang tinutokso siya ng kanyang ina sa pagdadala ng napakaraming libro. Tumira sila sa isang bahay malapit sa pier kung saan may mga nakadaong na bangka. Pumunta si Bun sa pier at nakilala ang kanyang kaibigan na labis na nasasabik sa tag-init at sa posibilidad ng pakikipagkilala sa mga babae nang walang masyadong kompetisyon. Pumunta sila sa isang bar kung saan isang lalaki ang nagtanggal ng musika at nagsimulang tumugtog ng gitara, ikinatuwa ng lahat ng naroon. Ibinigay ng kaibigan ni Bun ang isang apron sa kanya, isiniwalat na ito ang kanilang trabaho sa tag-init. Pag-uwi ni Bun, nadatnan niyang walang tao sa bahay kaya't pumunta siya sa kanyang kwarto upang tingnan ang ilang mga litrato. Napansin niya ang bagong kapitbahay na si Jessa, na lumilipat kasama ang kanyang asawang si Elliot. Habang nakasakay sa kanyang bisikleta, nakita muli ni Bun si Jessa sa tabing dagat at hindi maialis ang tingin sa kanya. Nakipagkita siya muli sa kanyang kaibigan at nag-usap sila tungkol sa mga babae habang nagdadala ng kutson sa isang lumang kubo. Nang marinig nila ang tawanan mula sa dalampasigan, nagbukas sila ng mga serbesa at nag-toast para sa tag-init. Pag-uwi ni Bun, nakita niya na nakalipat na ang mga kapitbahay. Ipinakilala siya ng kanyang ama kay Elliot, na binanggit na narinig niyang may alam si Bun tungkol sa mga bangka at maaaring upahan siya bilang mekaniko ng bangka, na mas mataas ang sahod kaysa sa pagpuputol ng damo. Kinabukasan, sinuri ni Bun ang bangka at nakita niyang si Jessa ay kara-rating lamang mula sa paglangoy at papunta sa shower. Habang pinagmamasdan niya ito, lumabas si Elliot at tinanong tungkol sa kondisyon ng bangka. Ipinaliwanag ni Bun na ang pinsala ay karamihan kosmetiko lamang, at nag-usap sila tungkol sa bayad, na pagkasunduan ng $12 kahit na iniaalok ni Elliot ang $20. Kinalaunan, sumilip si Bun sa kanyang bintana at nakita si Jessa na nagbibihis, ngunit biglang naging tensyonado ang sitwasyon nang pumasok si Elliot sa kwarto at sinubukang pilitin si Jessa, dahilan upang iwasan ni Bun ang tingin. Kinabukasan, pumunta si Elliot sa tabing dagat at hinarap ng isang istriktong gwardya na humiling ng kanyang pagkakakilanlan. Sumama si Bun kay Elliot at nagkomento tungkol sa higpit ng gwardya, na positibo naman ang tugon ni Elliot. Habang nakatayo sila sa bangka, tinanong ni Bun kung paano nakuha ni Elliot ang lahat, at sinabi nitong dahil sa pera at kagwapuhan. Isang araw, nakita ni Bun si Jessa na naguguluhan malapit sa kanyang sasakyan, takot sa isang gagamba. Tinapos ni Bun ang gagamba at inayos ang sasakyan ni Jessa, ngunit naging awkward ang lahat nang masyado siyang lumapit kay Bun. Ikinwento ni Bun ang insidente sa kanyang kaibigan, na nagbabala na mag-ingat kay Elliot dahil mukhang hindi ito magandang kalaban. Sa pag-uwi mula sa trabaho, nakita ni Bun si Jessa na nakaupo sa veranda, hindi makapasok sa kanilang bahay. Humingi ito ng tulong at nagmakaawa na huwag ipaalam kay Elliot, na sinabihan siyang mag-ingat sa sarili. Nang magsimulang umulan, pinakiusapan ni Jessa si Bun na basagin ang bintana sa likod gamit ang bato para makapasok. Matapos iyon, inimbitahan siya ni Jessa na pumasok para uminom. Habang nagpapagaling ng sugat ni Bun, hinalikan siya ni Jessa, na humantong sa pagiging malapit nila. Kinabukasan, nagising silang magkasama sa kama. Biniro ni Jessa si Bun kung ilang beses na siyang nakipagrelasyon at pabirong sumagot si Bun na pangatlo na iyon. Nang maglaon, inalala ni Bun ang sandaling iyon kasama si Jessa at napangiti siya sa sarili. Nakilala ni Bun ang kanyang kaibigan na pinatugtog ang isang voice note kung saan umuungol si Bun, ngunit binaliwala niya ang suhestyon ng kaibigan tungkol sa ibang mga babae. Sa mga sumunod na araw, patuloy na iniisip ni Bun si Jessa at nagsimulang mag-ehersisyo upang mapabilib ito. Isang araw, dumalaw si Jessa habang nagtatrabaho siya sa bangka, sinasabing inutusan siya ng asawa na kumustahin si Bun. Nauwi ito sa halikan at muling naging malapit ang dalawa. Kinagabihan, sa bar, nakita ni Bun si Jessa kasama ang asawa nito. Binaliwala niya ang suhestyon ng kaibigan tungkol sa ibang babae. Isang araw, habang nagbibisikleta, nakita ni Bun si Elliot na huminto malapit sa isang tindahan. Pumasok si Bun sa tindahan at di nagtagal ay sumunod si Jessa. Lumabas sila sa likuran ng tindahan at naging malapit muli, ngunit natigil nang pumasok si Elliot sa tindahan upang hanapin si Jessa. Ilang sandali pa, sinuri ni Elliot ang bangkang inaayos ni Bun at tinanong ang ilang pagkukulang nito. Pinaliwanag niya ang trabaho ni Bun at nagbigay ng mga leksyon, ikinukumpara ang kanilang trabaho sa buhay. Sinabi rin ni Elliot na aalis siya ng bayan. Sinamantala ni Bun ang pag-alis ni Elliot at nagpalipas ng oras kasama si Jessa.
Binigyan siya ni Jessa ng isang lihim na telepono upang makapag-usap sila, ngunit nagbabala ito na sobrang mapaghinala si Elliot. Isang hardinero ang nakakita kay Ban at Jessa na magkasama. Nang tanungin ni Elliot si Ban na dalhin ang bangka palabas upang subukan ito, ginawa ni Ban ang ipinagutos. Habang sakay ng bangka, muntik nang tamaan si Elliot ng isang beam, at pabiro niyang sinabi na si Ban ang nagbibigay sa kanya ng payo tungkol sa mga babae. Tinanong din niya si Ban tungkol sa nobyo nito. Biglang nagkaaberya ang makina ng bangka, kaya bumaba si Elliot upang ayusin ito. Samantala, nagbukas si Jessa kay Elliot tungkol sa balak na mag-divorce. Nang bumalik si Elliot, ipinagawa niya kay Ban ang makina ng bangka. Kinagabihan, tumawag si Jessa kay Ban, umiiyak at sinabing inatake siya ni Elliot bago ito umalis para sa isang business trip. Nagmadaling pumunta si Ban sa ospital at hinimok si Jessa na magsampa ng reklamo, ngunit tumanggi ito at umuwi na lamang sila. Makalipas ang ilang araw, muling tumawag si Jessa kay Ban mula sa dalampasigan habang nagpapaaraw. Inimbitahan niya ito, at nauwi sila sa bangka kung saan nag-usap tungkol sa unang asawa ni Elliot at sa kaso nitong dinidinig sa korte. Napansin ng mga kaibigan ni Ban ang pagbabago sa kanyang ugali at inakala nilang may nakikita itong babae, ngunit binalewala niya ang mga puna. Pag-uwi, nadatnan ni Ban na bumalik na si Elliot. Maya-maya, nakatanggap siya ng isa pang tawag mula kay Jessa na umiiyak at nagsabing nag-away sila ni Elliot, na nauwi sa pagkawala nito. Nagmakaawa si Jessa kay Ban na tulungan siyang pagtakpan ang insidente. Napagdesisyonan nilang ayusin ito. Nagtrabaho si Ban sa bar at pag-uwi, nadatnan niyang naroon si Jessa kasama ang kanyang mga magulang, na naging sanhi ng awkward na sitwasyon. Kinagabihan, pinag-usapan nila ni Jessa ang kanilang mga opsyon, na pagtantong hindi nila maipapakita itong aksidente. Gumawa ng plano si Ban, dadalhin ang katawan ni Elliot sa bangka upang magkunwaring nagkaroon ng away at iwan ng impresyon na umalis si Elliot. Habang naglalayag si Ban, nagkamali ang isang gwardya sa pagkakakilala sa kanya bilang si Mr. Harper at kinausap siya. Nagpanggap si Ban bilang si Elliot at umalis. Kinaumagahan, siniyasat ng mga pulis ang bangka, iniisip na isa itong aksidente. Inimbestigahan si Jessa at nagsimulang maghinala ang mga pulis na may foul play matapos matuklasang sa kanya nakatalaga ang malaking insurance fund ni Elliot. Sa kabila nito, nagpatuloy si Ban sa kanyang pang-araw-araw na gawain, kahit na naglingkod pa sa ilang pulis na nag-uusap tungkol sa insidente. Samantala, isang babae ang dumating sa bayan at nakipagpulong sa mga pulis, isiniwalat na seryoso ang Elliot Trust sa kaso dahil sa insurance ni Elliot. Nagpatuloy siya sa investigasyon at tinanong si Jessa tungkol sa mga pangyayari at posibleng mga pakikiapid. Habang iniimbestigahan ang insidente, kinilala ng gwardya sa waterfront ang isang posibleng sospek mula sa gabi ng insidente. Sa pag-usad ng kwento, kinausap ng mga pulis ang ama ni Ban. Samantala, tinanong ni Ban ang gwardya tungkol sa mga sospek, na nagsabi na posibleng nakita si Elliot noong gabing iyon. Dumating ang insurance agent sa lugar ng krimen at natuklasan ang basag na bintana mula sa nakaraang insidente ni Ban at Jessa. Isang kaibigan ni Ban ang nagbahagi ng impormasyon tungkol sa isang babaeng maaaring kinikita ni Ban, dahilan upang magalit ito at umalis. Nang gabing iyon, bumalik ang ahente sa bahay ni Ban at nagtanong tungkol sa pagbisita ni Jessa. Nataranto si Ban at sinubukang tawagan si Jessa ngunit pinutol ang tawag nang dumating ang kanyang mga magulang. Sa istasyon ng pulis, sinagot ni Ban ang ilang tanong habang iniusisa ng ahente ang relasyon nina Elliot at Jessa. Pinrotektahan ng ina ni Ban ang anak laban sa mga bintang. Nakareceive si Ban ng mensahe mula kay Jessa na nakikiusap na magkita sila sa isang boat shed. Sinabi ni Jessa na kailangan muna nilang maghiwalay ng landas bago ito umalis. Pagbalik ni Ban sa bahay, nandoon muli ang investigador at kumuha ng fingerprints at mouth swab mula sa kanya. Habang iniimbestigahan, nanatiling tahimik si Ban. Nagsalita siya sa kanyang kaibigan at mga magulang tungkol sa kanyang sitwasyon. Samantala, natagpuan ng mga pulis ang tugma sa sample ng ketchup, ngunit sa bawat hakbang ni Ban para patunayan ang kanyang kawalang sala, tila hinahadlangan siya, posibleng minamanipula ni Jessa. Ang isang hardinero na maaaring makapagbigay ng ebidensya ay natagpuang tinapos. Tumakas si Ban gamit ang bisikleta at nakipagkita kay Jessa sa watershed. Sinubukan ni Jessa na isabit si Ban sa tangkang pangpalakpakan, dahilan upang siya'y arestuhin. Pinakiusapan niya ang mga pulis na palayain siya at nagtungo siya sa motel ni Jessa upang hanapin ang cellphone nito na naglalaman ng ebidensya na makakapagpatunay ng kanyang kawalang sala. Habang hinahanap ang telepono, dumating si Jessa at ang insurance agent. Napagtanto ni Ban na kasabwat pala ng ahente si Jessa at matagal na siyang minamanipula. Umalis si Jessa at ang ahente sakay ng eroplano matapos ang kininang insurance fund ni Elliot.
Sa huli, naglingkod si Ban ng pinaikling sentensya sa bilangguan. Si Jessa at ang kanyang kasintahan ay patuloy na tumatakas, habang iniisip ni Ban kung uulitin niya ang lahat kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Nagtapos ang kwento sa pagbabalik tanaw ni Ban sa nakaraan at sa mga naging resulta ng kanyang mga aksyon. At dyan nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat!